Our verse for today is in Titus chapter 1 verse 2. In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. That's literally it. Ano daw? In the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. What's the most embarrassing lie you ever got caught in? Embarrassing lie you ever got caught in. Alam ko, sa akin. Nung nakapasa si Carlene sa driving. Tapos kailangan niyang mag-check ng mata niya. Kasi pag nakapasa ka na sa knowledge test, mag-check yung mata. Tapos, tinanong ako kung may glasses daw ba si Carlene. Sabi ko, meron, pero hindi ko dala kasi kukunin pa sa ano. Tapos, biglang nag-fail si Carlene dun sa exam. So, ang ginawa ko, dala ko yung sinabi ko. Dala ko yung wait lang. Tapos, binigay ko. Sabi ko, I am supposed to, surprise her. That's why I lie earlier. Kumanan ako. Tapos, yun. Pero ba't di mo binigay nung una? Ha? Kasi nga gusto ko ibigay kay Carlene kapag nakapasa na siya. Parang ganun. Ikaw, Nagsinungaling ka. Oo, nagsinungaling ako para maibigay ko sa kanya ng parang surprise sana. And parang ako yung na-surprise. Napasa siya. Ikaw naman, Charles. Ha? Embarrassing lie? Wala ka? Ikaw, Nicole? Maisip. Ano kayo? Ako eh. Siguro, Maisip eh. normal lang pagsisinungaling sa inyo, kaya wala kayong maalala, no? Anyways. Ikaw, Dad. Meron ka? Ako Sa dami, hindi nyo maisip. Ano ba? Sa dami, hindi nyo maisip? siguro nagsabi ako sa ka-work ko, 1 week pa lang mag-exam na tayo nung nakapasa ka na sa exam sa Citizen. Sabi ko, nakapasa na kami lahat. Tapos nag-take ako ng exam, di ba, sunod-sunod. Ipasok ako kinabukasan. Yun. Nag-fail dalawa. Tapos, So, masalo ka na pressure kasi sinabi mo nakapasa. awa ng Diyos. Sa pangatlo, 50-50 nakapasa naman. Ikaw, Charles. Ay, embarrass lang kasi kala Hindi ko. ka naman na-caught dun, Akala ko kasi, alam ko, pero si Jesus kasi, sa kayabangan mo, yan. Ganun, pinapangunahan mo yung Nag-score mo. hindi pa nangyayari. Next ko kasi sobrang mapapasa ko ng 1 week yun. Kasi sigurado ko, Hindi kaya, niya madali yung exam. kaya next ko ulit, di ba? Magkasunod, di naman pala. Ikaw, Charles. Wala? Maisip. Okay. If you found out a friend lied to you, how would it affect your friendship? Your friend lied to you. Of Siyempre, course, yung trust magagalit. nawawala na. And then, the sense of friendship is wala na rin. Kasi, that's the reason why you are friends kasi you trust that person, di ba? So, parang nawala niya yung essence ng friendship niya. Sabi nga sa kanta eh, that's what friends are for. What would you say if your best friend told you about an easier way to receive eternal life? One that didn't require you to believe in Jesus or live accordingly to God's will. Would you be tempted to investigate it? What if your church pastor stood up on Sunday morning and announced that Bible scholars have found that Jesus isn't the only way to salvation anymore? Would you change your mind? No matter how much respect you have for your best friend or your pastor, you would need to be cautious. Why? They're both human beings and capable of deception. Pwede magkamali. If you're going to trust your eternal life with someone, it should be someone who does not lie. And that's God. He's the source of all truth, which means there is no lie in Him. When He offers eternal life, you can depend on Him. Or you can depend on it. That's important to remember because there will be people who try to shake you out of your Christian faith. They'll give you dozens of reasons why other beliefs, or no beliefs at all, are better than Christianity. In the end, though, you have to ask yourself who can I trust?
What did you guys, what's your takeaway? Maraming ano. Pick the right person to be with. Ano kayo, Uncle? Nakambag. Wala akong bug to. Ano to? Ganda lang? Tawag Wala nito. nga. Maraming Ako- taong ano, sa paligid mo na babaguhin yung faith mo. Yung mga paniniwala mo. Yun nga, nasa sa'yo pa rin yun. Kung maniniwala kung ka. maniniwala ka at kung anong tama at mali. Ako naniniwala ako na never kang maililigaw ng tao kung alam mo ang daanan. Tama ba ako? Yeah. Kunwari sabihin niya, uy, dito ang daan papuntang, papuntang McDo. Eh, pumunta Pero ka ng Jollibee. alam mo yung daanan ng McDo talaga. 'Di ba? So, hindi ka nila maluloko. Tama ba ako? So, Amen. ganun din sa Christianity. If you know the Word of God, if you are reading the Bible, if you have this relationship with the Lord, kahit sino mang magsabi sa'yo na, ganito, ganyan, 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 they will try to change your faith. They will try to lie on you, deceive you. 'Di ba? Pero if you know the Word of God, if you have a relationship with the Lord, it will be hard for them to make you believe. Diba? And even if they say something, you will investigate eh. Diba? You have to make sure na tama yung sinasabi nila because you know in your head na mali yung sinasabi nila. Kasi you already have the guidance from the Bible. Ang takeaway ko rin dito is dapat mag-ingat tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Lalo na Sabi yung nga ano, dito, diba, all human beings are capable of deception. Maski ako, kahit sino man, lahat ng tao pwede kang i-deceive. Pwede tayong i-deceive, diba? Pero napaka-importante that we have to be cautious sa pagtitiwala natin sa mga tao. Hindi porkit kaibigan mo is mapagkakatiwalaan mo. Diba? Minsan nga, kung sino pa yung pinakamalapit mong kaibigan, yung pa yung minsan traumatraitor sa'yo. Kasi alam nila lahat ng mga bahog mo. Diba? So, it's very important na ang pagkakatiwalaan mo is yung taong alam Sigad mo lang. hindi ka tatalikuran. Ano man ang gawin mo, ano man ang maging katayuan mo sa buhay, or anumang klaseng tao ka. Diba? Ipagkatiwala mo sa kanya yung buhay mo, yung pamilya mo, yung Sino ba yung salvation tinutukoy mo? Siyempre si God. Diba? Because God, paano hindi ko pagkakatiwalaan ng Diyos? Kung Proven kaya and nga tested. kung kaya nga niyang i-give up ang anak niya, nag-iisang anak niya para sa akin, diba? Yeah. So, hindi ko questionin kailanman kung pagkakatiwalaan ko siya ng buhay ko, ng pamilya ko, o kahit anumang meron ako. Lahat isinusurrender ko sa Kanya. Lahat itinataas ko sa Kanya. Kasi, I am no one. I am nothing without Him. Kayo, may nakuha ba kayo? Very well said. Can you pray, Nicole? Dear God, thank you for the fact that we can trust everything you say. Help us always to recognize your truth in world of lies. Amen.